Magandang umaga Pilipinas, sa mga oras sa buong mundo, araw po ng Huwebes na Pebrero 9, 2017 sa ulo ng ating mga balita. Justice Secretary Aguirre pinabulaanan ang paratang ni Senator Leila de Lima na ginawa rin ito ng special privileges ang mga high-profile inmates sa Bilibid. Senadora de Lima naman magpapasaklolo na raw sa Court of Appeals dahil naman sa aksyon ng Department of Justice sa kanyang mga kaso. Sa police report, patuloy pa rin ang natatalang mga panibagong mga engkwentro sa pagitan ng tropa ng pamahalaan at NPA matapos magdeklara ang gobyerno ng all-out war. Aabot naman sa 100 kabahayan, nilamon ng malaking sunog doon po naman sa lungsod ng Legazpi. Malaking issue naman sa Cebu ang tunay-tuniladang basura mula pa sa bansang Korea. Palaisip pa naman sa mga pulis ang 3 bangkay ng mga babae na na-recover doon naman sa La Union. Turistang Israeli national inalok ng sex at masahe ng bading ninakawan pa doon sa isla ng Boracay. Sa sports balita naman, kasunduan kung anong timbang ang maigpit na balakid ngayon para mabuo naman ang Miguel Cotto at Juan Marquez fight. Sa showbiz balita, Prince at George Michael bibigyan ng tribute sa magaganap na Grammy Awards darating na linggo. Live via satellite mula pa rin sa Bombo News Center, Makati, nyo pa rin ang Anchorman si Bombil Maracol sa detalye ng ating mga balita. Nagpalipas sa gilid ng kalsada ang mahigit 700 pamilya matapos ang malaking sunog na nangyari naman sa isang residential area sa Barangay Katmon sa Malabon City. Umabot pa sa mahigit 7 oras bago tuluyang nakontrol ng Bureau of Fire Protection ang nasabing malaking sunog. Mayroong mahigit 200 kabahayan din ang tinupok ng apoy kung saan karamihan dito ay gawa naman sa mga light materials. Patuloy pang inaalam naman ng Bureau of Fire Protection ang pinakasani ng nasabing malaking sunog. Kagabi rin mga kaibigan, may nangyari ding sunog sa isang lugar naman doon naman sa lungsod ng Pasay. Sa ngayon ay doon naman sa lungsod ng Manila. Malaking problema pa rin doon ang mga apektado naman sa nangyaring malaking sunog din na naganap naman sa Parola Compound sa Tondo, Maynila. Samantala sa ibang balita, magpapasaklolo na rin sa Court of Appeal si Senator Leila de Lima sa issue pa rin ng mga kaso na nakabinbin doon sa Department of Justice. May detalye pa si Bombo Dennis Amito. Pinamamadali na ni Senator Leila de Lima sa Court of Appeals ang kanyang hiling na temporary restraining order upang harangin ang ginagawang aksyon ng Department of Justice ukol sa kanyang 4 na kaso may kinalaman sa issue ng illegal na droga, lalo na ang pagkalat umano nito sa New Bilibid Prisons. Ayon sa kampo ni de Lima, nire-railroad daw ng Department of Justice, partikular na ni Justice Secretary Vitaliano Aguirre ang naturang mga kaso, kaya naman ay nangangamba siya na baka magamit ang naturang kapangyarihan ng kalihim upang idiin siya at hindi masunod ang tamang proseso. Wala naman daw problema kay de Lima kung iaakyat sa korte at mabibigyan siya ng sapat na pagkakataon upang maibigay naman ang kanyang panig. Nitong nakalipas na araw nga mga kaibigan ay nakatanggap na raw ng impormasyon itong si Senator de Lima mula sa kanyang mga source sa loob ng Department of Justice na nagsasagawa na ng mga pagkilos itong kampo ni Secretary Aguirre upang makapagpalabas agad ang kaukulang lower court ng arrest warrant laban sa senadora at posibleng itaon pa ito sa araw na may sesyon. Nilinaw naman ni Senate President Aquilino Coco Pimentel III na hindi nila po protektahan ang sinumang kasamahan sa Senado kung may arrest warrant ito at hindi nila ikukustodiya sa kanilang tanggapan. Ayon kay Pimentel, nasa jurisdiksyon ng korte ang mga kaso, lalo na kung ito ay mahigit 6 na taon ng pagkakabilanggo sa anumang partikular na usaping kinasasangkutan. Git pa ng mambabatas, hindi may sasangkalan ang pagiging senador ng sinumang individual kung ito ay naharap sa mabigat na kaso, kaya naman dapat daw harapin ng kanilang kasamahan na si Senator Leila de Lima kung sakasakali man na mag-i-issue ng mandamiento de arresto ang anumang korte. Mula sa Senado, Bombo Dennis Amito nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! By the way, Bombo Dennis, ano palang abangan ng mga pagdinig dyan sa Senado mamaya, Bombo Dennis? Ngayong araw ay nakatakda yung pagpapatuloy ng pagdinig dun sa issue ng bribery scandal sa mga tauhan ng Bureau of Immigration. At ito yung tungkol kay Jack Lam at dun sa mahigit 1,000 Chinese na undocumented. Yung nakaschedule din sana kasabay ngayong araw, yung tungkol dun sa pagpatay kay G.I.C. Joe ay hindi na muna natuloy
dahil doon sa mga development na ipinag-utos ng Pangulong Rodrigo Duterte doon sa paglilinis sa hanay ng PNP. Layunin nitong si Senator Ping Lacson na siyang pinuno ng naturang komite na mabigyang daan yung mga aksyon na ipinatutupad ng Philippine National Police sa kanilang mga sariling tauhan. Saka na lamang daw magtatakda ng panibagong hearing kapag may mga development na at hihingi din siya ng report sa tanggapan ng PNP. Yung hindi nakadalo nung nakaraang hearing, Bombo Dennis, dyan sa issues sa Bureau of Immigration, katulad nitong si retired general ng PNP, si Sumbero, at iba pa, Bombo Dennis, maasahan bang dadalo mamaya, Bombo Dennis? Ipinatawag itong mga ito, Bombo Elmar, 3 araw ang nakalipas ay pinadalhan sila ng kanilang ng imbitasyon. Yung iba naman ay pinadalhan ng sabtina upang humarap dito sa pagdinig, lalo na yung kampo ni dating Colonel Sumbero, Bombo Elmar, at nangako naman yung kanyang abogado na sa ikatlong pagkakataon nga ng pagpapatawag ay haharap na ito. Well, ewan natin kung kumusta na yung kanyang kalusugan na dati niyang irinadahilan sa mga nakalipas na araw kasi ay sinasabi nandun ito sa Singapore pero wala siyang ipinadadalang kumbaga bahagi ng kanyang salaysay kaya aasahan mamaya kung haharap siya, maraming pasabog na mauungkat ang mga senador. Alright, abangan natin yan. Maraming salamat si Bombo Dennis Samito. Nagtakda na rin ang PNP, lalo lang Internal Affairs Service ng PNP sa summary hearing. Doon naman sa mga pulis, nasangkot naman sa pagpatay at pagdukot sa negosyanteng Koreano. At may detalye si Bombo Anali Soberano. Pinagre-report na ngayon sa PNP Internal Affairs Service ang mga pulis na sangkot sa pagkidnap at pagpatay sa negosyanteng Koreano na si Ji-ik Ju. Napadalhan na ng summon ng IAS ang mga nasabing pulis, kabilang sina Police Superintendent Rafael Dumlao, SPO3 Ricky Santa Isabel, SPO4 Roy Villegas at PO2 Christopher Baldobino. Ayon kay PNP Internal Affairs Service Deputy Inspector General, Police Director Leo Angelo Guterio, na layo ng pagpapareport sa mga sangkot na pulis para mapag-usapan kung ang gagawing summary hearing sa pamamagitan ng open hearing o magsusumite na lamang sila ng position paper. Batay kasi sa batas, tatagal ng 90 days ang proseso kung open hearing pero maaari naman itong mapabilis ng hanggang 28 days kung magsusumite sila ng position paper. Giit ni Luterio na mula sa kasong simple neglect of duty na ang parusa ay suspension at kapag dismissal naman from the service ay grave misconduct ang kaso kapag napatunayang guilty. Una rito, tumanggi munang magkomento si PNP Chief Police Director General Ronald De La Rosa kaugnay sa takbo ng kaso ng Koreanong negosyante. Sinabi ni De La Rosa na kanya nang ipinaubaya sa Joint Investigating Team ng PNP at NBI ang pagbibigay ng update ukol sa kaso. Satisfied din ang South Korean Embassy sa takbo ng investigasyon. Bombo Anali, Montaño Soberano nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! Oras sa buong Pilipinas, mga kaibigan, 10 minutos na po nakalipas ng alas 7 ng umaga. Todo paliwanag ngayong umaga naman si Justice Secretary Aguirre kaugnay po naman sa naging alegasyon ni Senator Leila de Lima na manoy pagbibigay ng special treatment doon naman sa mga high-profile inmates na nasa Bilibid prisons. At may detalye si Bombo Raymond Tinasa. Mariing pinabulaanan ngayon ni Justice Secretary Vitaliano Aguirre ang paratang ni Senator Leila de Lima na ginawa ito ng special privileges ang mga high-profile inmates na nakakulong sa AFP Custodial Center sa Campo Aguinaldo. Mga ang mga sabing high-profile inmates ang mga convicted criminals na tumistigo sa mga congressional inquiries para idiin si Senator de Lima sa umanong illegal drugs trades sa New Bilibid prisons at tumanggap daw ng drug money sa pamamagitan ng kanyang dating driver-lover na si Ronnie Dayan. Sinabi ni Aguirre ngayong umaga na kalokohan lamang ang mga paratang ni de Lima dahil hindi dito papayagan ang anumang special treatment o pribilehiyo sa mga nasabing preso. Ayon kay Aguirre, natakdang paimbestigahan nito ang lumabas na December 19, 2016 memorandum para mapanagot kung sino man ang lumalabag sa mahigpit na panuntunan sa kulungan. Kasabay ito, muli paliwanag na Aguirre kung bakit sa AFP Custodial Center ng Katitine ang grupo ni JB Sebastian sa pagsabing bunso nito ng bantaraw sa kanilang seguridad. Buwelta pa ni Aguirre, baka kaya nasasabi ni de Lima ang nasabing special treatment sa mga high-profile inmates dahil kanya itong ginagawa noong siya pa ang Justice Secretary. Para sa Bombo Network News, Bombo Raymond Tinasa nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radyo,
Bombo! Anong schedule ngayon ng Pangulong Duterte, Bombo Raymond? Dilan sa kagabi, kahapon, tatlong sunod-sunod ng kanyang speaking engagement, Bombo Raymond. Magkakasunod kahapon. Abala ang Pangulong Duterte. Ngayong araw, anong maasahan natin sa Pangulo, Bombo Raymond? Well, ngayong araw ay February 10. Meron siyang gagawin lamang na Manila Times 5th Business Forum at Manila Times Man of the Year sa may Friday pa ito, Bumbelman, Friday pa. At ngayong araw ay wala siyang official or public engagement. So Friday pa yung kanyang gagawing pagdalo sa isang business forum. Pero ngayong umaga sa Palasyo ay mayroong outstanding or 2016 10 Most Outstanding Student of the Philippines National Awarding Ceremony sa Heroes Hall sa Malacanang. Pero hindi dadalo dito ang Pangulong Duterte na kagabi nga ay lumipad na papuntang Davao City. So yan yung mga event ngayon, Bombo Elmar, at schedule ng Malacanang. Alright, maraming salamat si Bombo Raymond Tinasa. Bombo Police Report! Bombo Police Report! Sunod-sunod na ang mga nangyayaring naitatala po ng mga engkwentro sa pagitan ng tropa ng pamahalaan at mga rebeldeng NPA matapos nga magdeklara ang armed forces lalo ng gobyerno ng all-out war. Diyan lamang sa may bahagi ng Sarangani, may panibagong labanan din na naitala doon. Nasa linyang Bombo Radio, Jensen. Kinumpirma ni Lieutenant Daryl Cansancio, tagapagsalita ng 73rd Infantry Battalion, Philippine Army, na panibagong bakbakan na naman ang sumiklab sa Datal-Anga sa Label, Sarangani Province sa pagitan ng tropa ng gobyerno at New People's Army o NPA. Sa panayam ng Bombo Radio Jensen, inihayag ni Lieutenant Cansancio na tumagal ng 5 minuto ang engkwentro matapos na abutan ng militar ang mga miyembro ng Guerrilla Front 71 sa nasabing lugar. Dahil ito sa nagpapatuloy na pursuit operation ng militar laban sa naturang rebelding grupo kasunod ng nangyaring bagbakan noong isang araw. Anya, nasa 20 rebelde ang kanilang naengkwentro na siya pa ring naengkwentro nila noong isang araw na pinamumunuan ni alias Dong. Matatanda ang inihayag ni Lieutenant Cansancio na batay sa kanilang natanggap na impormasyon ng mga bagong recruits ang kanilang nakabakbakan. Yan ang ulat mula rito sa impila ng Bombo Radio Jensen para sa Bombo Network News. Ito si Bombo May Declaro para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Sa lalawigan ng Cagayan, sundalo patay din sa engkwentro. Nasa linyang Bombo Radio, Tugigaraw. Patay ang isang sundalo sa engkwentro sa pagitan ng militar at New People's Army sa bayan ng Santo Niño, Cagayan kagabi. Tumanggi munang pangalanan ng militar ang sundalo dahil hindi pa naipapalam ito sa kanyang pamilya. Ayon sa militar, nagpapatrolya ang tropa ng 17th Infantry Battalion sa Barangay Balani nang tambangan sila ng armadong grupo. Tumagal umano ng 20 minuto ang bakbakan sa pagitan ng magkabilang panig. Balita mula dito sa Bombo Radio Tugigaraw para sa Bombo Network News. Bombo Grace Magsilaw Garag para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! Sa lalawigan naman ng Davao, mga kaibigan, mga minor de edad umano ang kabilang sa mga rebel retorne na umatake naman at nakapatay o umatake sa grupo naman ng junior officer doon ng Army. At may follow-up dito ang Bombo Radio Davao. Kinumpirma ng sumukong miyembro ng New People's Army o NPA na mga minor de edad ang ilan sa mga umatake sa tropa ng pamahalaan sa Manay, Davao Oriental, kung saan pinakabata umano dito ay nasa edad 12 anyos. Ayon pa kay Kajuni, 31 anyos, miyembro ng NPA Guerrilla Front Committee 15, na ilan sa kanyang mga kasamahan ay nasa edad 15, 16 at may isang minor de edad na may sakit. Sa isinagawang press conference, nanawagan ito sa kanyang mga kasamahan na hindi ang Communist Party of the Philippines ang totoong gobyerno at gumamit lamang umano ito ng false propaganda para maging bahagi ng kanilang grupo. Pinayuhan rin nito ang kanyang mga kasamahan na mas magandang sumuko na lamang para matulungan at mabigay ang kanilang pangangailangan. Sumuko si Kajuni matapos bawiin ng mga rebelde ang ceasefire sa Sitio Paliwason, Lambog Village, Manay, Davao Oriental, kung saan nangyari ang enkwentro sa pagitan nila ng militar na ikinasawi ni Second Lieutenant Miguel Victor Alejo, platoon leader ng 67th Infantry Battalion. Matapos ang nasabing insidente, tumakas at bumaba na lamang ng bundok si Kajuni. Sa kasalukuyan, nasa kustodiya ng Civil Military Operation Battalion sa Camp Palacan ang nasabing rebel returnee. Yan ang ulat mula Bombo Radio Davao para sa Bombo Network News. Bombo Eman de la Peña nag-ulat para sa Basta Radio ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo!
Nakalatag na raw ang mas malinaw na blueprint o programa naman ng Armed Forces of the Philippines sa panibago nilang pinagting na kampanya laban naman sa rebelding NPA. Ayon kay EFP Public Affairs Office Chief Colonel Edgar Arivalo, maingat ngayon ang militar sa lulunsad nilang tinawag niya sa Ingles na Surgical, Focused, Deliberate, Intelligence-Driven Combat Operation nang sa gayon maiwasan daw na magkaroon ng collateral damage. Aniya, kanilang pagsasama-samahin ang kanilang magagaling daw na mga elite units mula sa Philippine Air Force, Navy, Marines at ginarin sa Philippine Army. Abang ang detalye mga kaibigan, palisipan naman sa may bagi ng La Union ang 3 bangkay ng mga babae na na-recover doon. Turistang Israeli national inalok ng sex at masahe ng bading pero ninakawan ito ang dayuhan. Samantala muna! Hi, Derek here. It's the season of love again. So share some Dunkin' Heart Donuts with your loved ones. Happy Valentine's. There's more to love at Dunkin' Donuts. It's the season of love again. So head on to Dunkin' Donuts and get some heart-shaped donuts. Happy Valentine's from Dunkin' Donuts and me, Piolo. There's more to love at Dunkin' Donuts. It's the season of love again. So head on to Dunkin' Donuts and get some heart-shaped donuts. Happy Valentine's from Dunkin' Donuts and me, Piolo. There's more to love at Dunkin' Donuts. Hi, Derek here. It's the season of love again. So share some Dunkin' Heart Donuts with your loved ones. Happy Valentine's. There's more to love at Dunkin' Donuts. At ngayon, narito na ang iba pang mga pangunahing balita. Patuloy pa rin nilalapatan na lunas ang 5 sugatan sa nangyaring 5 oras din na sunog sa may bahagi ng Barangay 108 sa Pasay City kagabi. Nabatid ang nangyaring sunog sa isang bodega ng kagamitan ng bahay, kaya pahirapan din para sa mga bumbero na pulahin ang apoy. Nabatid na umabot pa si 3 alarma sunog bago ito tuluyang na-control. Kagabi nga ay may nangyaring sunog naman doon sa may bahagi naman ng Barangay Katmon sa Malabon City, kung saan marami ring mga residente naman ang apektado. Sa Legazpi naman, 100 kabahayan ang naaburin sa nangyaring sunog doon. Nasa linya Bombo Radyo Legazpi. Hindi napigilan ng ilang mga residente sa Barangay 28 Victory Village sa lungsod ng Legazpi ang mapaiyak matapos na matupok sa nangyaring sunog ang kanilang mga bahay at ari-arian. Sumiklab ang naturang sunog dakong 1:00 kaninang madaling araw at nilamon ang aabot sa 100 kabahayan. Sa kabila nito, nagpapasalamat pa rin ang ilang mga apektadong residente dahil sa pagkakasalba sa kanilang buhay. Ayon kay Fire Chief Inspector Gary Lunas ng Bureau of Fire Protection Legazpi, isang poste na matagal nang idinulog sa Albay Power and Energy Corporation o APEC at hindi na-aksyon na ang pinagmula ng sunog. Wala namang naitalang casualty dahil sa pangyayari, ngunit may iilang nagtamo ng minor injuries. Mabilis naman kumalat ang apoy dahil sa magkakadikit na bahay sa lugar. Laking pasasalamat naman ni Lunas dahil agad na nakaresponde ang 8 fire trucks, kung saan 4 dito ang inaugment para sa nagpapatuloy na palarong Bicol 2017. Inaalam pa ng mga otoridad ang kabuuang halaga ng pinsala ng nasabing insidente. Panawagan sa ngayon ng mga residente ang tulong mula sa mga lokal na opisyal ng lungsod habang hindi pa rin malaman ng mga ito kung paano makakabangon sa itinuturing nilang isang trahedya. Para sa Bombo Network News, mula rito sa Bombo Radyo Legazpi, Bombo Rufo Lozada nag-uulat para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! Madako naman tayo doon sa lalawigan ng Cebu, mga kaibigan. Umaalma ngayon doon ang mga local government units, maging yung gobernador. Dilan daw sa natagpuan o kinaman nalaman na meron palang tuni-tuniladang mga basura mula pa doon sa Korea. At ginawang tambakan dyan sa may Cebu. May follow-up dito ang Bombo Radyo Cebu. Binanata ni Cebu Governor Hilario Davide III ang lokal na pamahalaan ng lungsod ng Mandaue at Bureau of Customs kung bakit pinahintulutan na makapasok ang tuni-tuniladang basura mula sa bansang South Korea. Sa panayam ng Bombo Radio kay Davide, kanyang sinabi na malaking insulto sa atin na gawing tapunan ng mga basura ang ating bayan. Iginit pa nito na pahirapan ang pagkolekta at pagdispose ng basura dito sa atin, pero nagkakataong naging dump site pa tayo ng ibang bansa. Ang gobernador ay nagpahayag na kailangang managot din umano ang Korean government at ang gobyerno ng Pilipinas sa nagawang pagkukulang nito. Nabatid na ang nasabing mga basura ay mga pinunit na mga diaper, plastic at iba pa. Kaugnay nito ay nagsasagawa na rin ng investigasyon ng Senro sa nasabing insidente. Ang nadiskubring mga basura ay umabot sa 14 na dump truck sa kabuang 200 tons batay sa Department of Public Services. We should also take them to task, no? The Koreans, nga nung i-allow po dana. Maybe we were also at fault. Nga nung nidawat ana,
if we knew nga garbage na. But the South Korean government also has, has to account for this, no? Sila mo, somehow they're responsible. Yan ang pahayag ni Cebu Governor Hilario Davide III. Yan ang balita mula rito sa Bombo Radio Cebu. Bombo Glenn Alier, nag-uulat at para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! Inamin naman ang Pangulong Rodrigo Duterte na napapahamak siya minsan dahil sa kanyang mga palagiang pagbibiro sa mga talumpati niya o kaya naman ang mga press conference. Sinabi ng Presidente hindi niya kasi naiwasang magbiro o magpatawa lalo kung masyadong seryoso na ang mga usapan. Ayon kay Pangulong Duterte, sa 5 salita daw, 2 lamang dito ang mga totoo habang 3 daw ay pawang kanyang mga kalokohan lamang. Pakinggan natin ang Pangulong Duterte. Huwag na muna kasi sabihin nila kausap ko na naman ang Diyos. Say that, Duterte is a little bit office rockers because he claims to have talked to God. But that is not really a problem. The problem would be if God starts to talk to me. Diyan ang problema natin kung saan natin hanap. But when you talk to God, you can always communicate verbally, even verbose. There's nothing wrong with it. And if you say that God said that, well, nagluluko lang talaga ako. But these media people, they are not really attuned to my character. Sa 5 salita, 2 lang yung tama niyan, yung 3, puro kalukuhan yan. And so I'm just fond of doing it. Gusto ko lang tumawa. Well, at the expense also of myself sometimes, people. But I said, I made 3 fundamental promises. Samantala sa bahagi ng La Union, mga kaibigan, palaisipan sa mga otoridad ang 3 bangkay ng mga babae na na-recover doon sa linyang Bombo Radio La Union. Nananatiling palaisipan sa pulisya ang dahilan sa pagpaslang sa 3 kababaihan at pagtapon sa bangkay ng mga ito sa diken ng Cannon Road sa bahagi ng Barangay Bangar sa bayan ng Rosario, La Union. Nabatid ng Bombo Radio, isang chipper ang unang nakakita sa mga katawan ng mga babae sa nabanggit na lugar. Sa paglalarawan ng pulisya, nabalot ng packaging tape ang mga mukha ng mga biktima nang ito ay matagpuan. Ayon kay Police Chief Inspector Bernabe Oribello, hepe ng Rosario Municipal Police Station, inilarawan nito ang unang biktima na nakasuot ng maroon t-shirt, color black polka dot shorts, kulot, may taas na 4'11 at edad na 30 hanggang 40 anyos, habang ang pangalawa ay nakasuot ng black sweatshirt with white stripe, color blue maong pants, kulot, medium built, nakasuot ng silver na singsing, may taas na 4'10 at edad na 40 hanggang 45 anyos. Samantalang ang huling biktima ay nakasuot naman ng colored sky blue sweatshirt at gray shirt, color blue maong pants, medium built, wavy hair, nakasuot ng kwintas, may taas na 5'1 at may postiso at may edad na 30 hanggang 40 anyos. Ayon pa sa opisyal, ang una at ikalawang biktima ay nagtamo ng sugat sa ulo, habang ang huli ay nagtamo naman ng saksak sa laig nito. Patuloy naman na inaalam ng pulisya ang pagkakakilanlang ng 3 at ang responsable sa naturang krimen. Yan ang ulat mula dito sa Bombo Radio La Union para sa Bombo Network News. Bombo and Cheryl Aragon, nag-uulat para sa Babasang Radyo ng Pilipinas, Basa Radyo, Bombo! Panibagong dayuhang turista na biktima naman ng magnanakaw doon sa Boracay at may detalye ang Bombo Radio Kalibo. Dumulog sa Boracay Tourist Season Santo Abitak ang turistang Israeli matapos na ninakawan umano ng isang bading sa isa ng Boracay. Kinilalang biktimang si Moti Cohen, 66 anyos taga Israel at nagbabakasyon lamang sa isla. Ayon sa kanya na habang nagpapahangin sa front beach ay nilapitan siya ng isang ladyboy at inalok ng masahe at sex na kaagad naman niyang tinanggihan. Bigla umano siyang niyakap ng suspect at tuli na lang madiskubring wala na ang kanyang cellphone at visa card. Patuloy na pinaghahanap ng pulisya ang hindi pa kilalang suspect. Para sa Bombo Network News, mula sa Bombo Radio Kalibo, Bombo Mirani na lang ang dispatcher nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Lalo manong lumakas ang posisyon ni House Speaker Pantaleon Bebot Alvarez na ipursige pa ang death penalty bill matapos ang caucus ng party leader sa Kamara. Ayon sa leader ng Kamara, malinaw na naiparating niya sa mga pinuno ng mga partido ang balake ng kanyang pamunuan na ilusot ang panukalang batas bago naman ang adjournment. Nilinaw din ito na hindi pananakot ang mga sinabi niya dahil sa kahapon pa niya ipinakilos naman
si House Majority Leader at Ilocos Norte Congressman Rudy Fariñas para kusapin ang mga papalitang mga House officials, kabilang na si dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo na tumatayo naman House Deputy Speaker. 7 kasi ang mga Deputy Speakers dyan sa Kamara. Hindi rin nababahala ang pinuno ng Kamara na anumang bantang kulita sa kanyang liderato. Sa panahon kasi ni dating Pangulong Gloria ay doon naman ay natigil itong parusang bitay. Kagabi nagkainitan na naman at nagbulyawan pa sinabuhay Party List Congressman Lito Atienza at Leyte Congressman Vicente Ching Veloso. Hindi kasi nagustuhan ni Atienza na tinatalakay na ni Veloso, isang dating Court of Appeals Justice, at kabilang sa dumidepensa sa panukalang ibalik ang parusang bitay, ang issue naman sa kanyang relihiyon. Ito ang kanilang bangayan at debatihan kagabi. We even see less people on the floor than earlier. We cannot continue listening to a discourse on the doctrinal teachings of our church, although distorted, when we do not have a quorum anymore. We move for adjournment. Majority Leader. Madam Speaker, Your Honor, again our appeal to the honorable colleague. There are a number of our colleagues who have been waiting the whole afternoon and evening to debate this. Will you allow them to have their say? Madam Speaker. You listening to a continuing insult to the Catholic Church. Madam Speaker, we are questioning the quorum. We move for adjournment. Majority Leader. I take exception, Your Honor, to that remark because I am not insulting my own religion. I am a devout Catholic. I receive communion every day. And I cannot receive Christ in my body if I am despising my church. Let it be of record, and I will not tolerate the Honorable Atienza to cast me as an enemy of the church. Neither will I tolerate. Yan mga kaibigan, si Congressman Ching Veloso, dating Court of Appeals Justice yan, kinatawan po yan ng lalawigan ng Leyte, at si Congressman Lito Atienza ng Buhay Party List. Kagabi ay isa lamang yung tumayo doon dahil sa 50 raw ang nakahanay doon at nakalinya na kukwestiyonin nga at itong reimposition na panukala nga na ibalik ang parusang bitay. Sa sunod na linggo muling pagpapatuloy naman ang debate dyan sa Kamara de Representantes. Sports. Problema pa raw daw ngayon sa niluluto naman na labanan itong si Miguel Cotto at itong si Juan Manuel Marquez, ang legendary boxer ng Mexico. Itong issue naman sa catch weight, itong timbang. Matagal na kasing naging issue itong pag-uusap naman ng dalawang boksingero. Una rito, lalaban sana si Cotto pero ay nagkaroon ng injury itong si Kirkland. Kapwa nakatagdang magretero naman itong si Cotto at Marquez ngayong taon. Subalit kapwa rin sila nais na lumaban pa mula 1 hanggang 2 laban para bago naman sila tuluyang magretero. Una rito tinanggihan nga nitong si Juan Manuel Marquez kahit bilyong-bilyong piso pang alok sa kanya ni Senator Manny Pacquiao na sila'y maglaban sa kalimang pagkakataon naman sa Pilipinas. Sa larong abangan naman sa NBA mga kaibigan, makakarap mamaya ng Golden State Warriors ang Chicago Bulls. Maging kabang-abang din ang pagharap ng NBA defending champion ng Cleveland Cavaliers, ang grupo ni LeBron James kontra sa Indiana Pacers. Habang makakasagupan naman sa San Antonio Spurs ang Philadelphia 76ers at tiyak na maging mainit na naman ang harapan ng Miami Heat. Nako, 11 straight wins ng Miami Heat. Mamaya ay hahabol sila sa pang-12 straight wins. Sa kalaban po ng Miami itong Milwaukee, mamaya po yan. Mambo Showbiz Balita. Mambo Showbiz Balita. Showbiz Balita. Bibigyan ng tribute sa Grammy Awards na gaganapin naman sa darating na linggo na ang mga pumanaw at ang mga legendary singers na sina Prince at George Michael. Ito ang kinumpirma ng Recording Academy President na si Nella Portnoy, kung saan ang nasabing mga pop icons ay tinuturing na mga musical genius. Mambo Business News and Foreign Exchange Rate Update. Malakas
Bakas po nagsara ang halaga ng piso kontra dolyar. Ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang isang dolyar ay katumbas sa Pilipinas ng 49 pesos and 67 centavos, habang yung Hong Kong dollar ay katumbas naman sa Pilipinas 6 pesos and 40 centavos. Yung Singaporean dollar naman ay kapalit yan sa Pilipinas ang isang Singaporean dollar na 35 pesos, habang yung isang Saudi Riyal ay katumbas sa Pilipinas 13 pesos 24 centimos. Ang Bombo Business News and Foreign Exchange Rate Update are brought to you by Queen City Development Bank. Doon naman sa nag-aabang sa Lotto Draw, lalo ng Mega Lotto 645 kagabi, yung winning number combinations ay 20, 27, 26, 43, 42 at 38. Ang jackpot prize umabot na ng 82 million pesos, wala pa rin nanalo. Sa Grand Lotto naman 655. Ang winning number combinations ay 21, 30, 34, 8, 38 at 52. Ang jackpot prize ay 30 million pesos, wala rin nanalo. Sa 2 digits lumabas kagabi ang 25 at 1, habang sa 3 digits naman ay 4, 4 at 2. Ang Bombo Business News and Foreign Exchange Rate Update are brought to you by Queen City Development Bank. 31 minutos na po nakalipas ng alas 7 ng umaga. Luzon, Visayas at Mindanao maging sa buong mundo. Yan ang kabuuan ng ating Bombo Network News Morning Edition. Balikan ko lamang ating mga headlines. Mamayang tanghali mga kaibigan o bagong yung umaga ay muling pagpapatuloy ng pagdiling sa Senado sa isyu pa rin na nangyaring suhulan. Doon po naman sa Bureau of Immigration. Justice Secretary Aguirre naman itinanggi ang paratang ni Senator Laila de Lima na ginawa rin ito ng special privileges ang mga high-profile inmates na tumitistigo naman sa drug trades sa Bilibid prisons. Samantala mga kaibigan, patuloy pa rin natatala ngayon ang sunod-sunod at serye po ng mga labanan sa pagitan ng tropa ng PAMLA at NPA makalipas na magdeklara ang gobyerno ng all-out war. Aabot naman sa 100 kabahayan ang nilamon po ng malaking sunog kaninang madaling araw dyan naman sa lungsod ng Legazpi. 7 pamilya rin naman ang nagpalipas na magdamag sa kalsada sa nangyaring malaking sunog din doon sa may bahagi naman ng Malabon City. Malaking issue naman sa lalawigan ng Cebu ang tunay-tuniladang mga basura mula naman sa South Korea. Palaisipan naman sa mga pulis pa rin doon sa La Union ang 3 bangkay ng mga babae na itinapon po sa diki. Turistang Israeli national inalok ng sex at masahe ng bading di nakawan pa sa isla ng Boracay. Sa sports balita naman, kasunduan kung anong timbang ang maigpit pa rin na balakid para mabuo ang Miguel Cotto versus Juan Manuel Marquez. Sa showbiz balita, si Prince at si George Michael bibigyan ng tribute sa Grammy Awards na dating linggo. At live via satellite mula pa rin sa Bombo News Center, Makati nyo pa rin ang anchorman si Bomel Maracol para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo! At sumainyo ang kalipunan ng maiinit at pangunahing mga balita sa Bombo Network News. Hatid sa inyo ng pambansang radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines.